Naranasan mo na bang mataranta o nagpapanik sa isang sitwasyon pero hindi naman ganoon kalaki o big deal yon? Ganon tayo minsan eh. Ang hindi gaanong kalaki na issue, sobra na tayong nagre-react. Halos lahat na lang ng bagay, kahit maliliit na bagay, ay siniseryoso natin. Sa sobra natin kaseryoso, iniisip natin na parang tayo ang tinitingnan ng mga tao habang tayo naglalakad. Naku-conscious na tayo sa ating itsura. Naku-conscious na rin tayo sa ating kilos. Kasi takot tayong mapahiya. Kaya tingnan natin ang 10 tips na tutulong sa iyong huminahon at huwag masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay. Number 1. Baguhin mo ang iyong mentalidad. Ang lahat ay nagsisimula sa isip. Positibo man ang iniisip mo o negatibo, nagiging aksyon yan. Hindi mo mababago ang iyong kinikilos kung hindi mo rin babaguhin ang iyong pag-iisip. Anumang layunin na gusto mong matupad, anumang habit na dapat mong baguhin, dapat mo munang unahin ang iyong isipan dahil dito nakasalalay ang lahat. Alam mo, may isang sandali sa buhay ko na napakadilim. Ayoko nang magdetalye pa tungkol dito para hindi nahahaba ang usapan natin. Pero sasabihin ko na natutuwa pa rin ako dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na yon. Simula nung mga sandaling yon, siguro mga 12 taon nang nakalipas, marami nang nagbago sa buhay ko. Kasi binago ko ang aking mentalidad. Mahiyain ako noon eh. Sobrang tahimik. Marami nga ang nagtaka kung bakit hindi ako nahiyang mag-vlog ngayon. But now, I can honestly say that I enjoy my life far more now. And I'm way better off. Hindi madaling baguhin ang mindset. Nakatatak na kasi sa ating isipan ang mga paniniwala natin at ang ating nakasanayang ginagawa. Be aware that this is a long and constant process. Kapag aware ka na sa mga iniisip mo, doon mo naman pagdesisyonan na kailangang baguhin na yon. At darating sa punto na hindi ka na basta-bastang tatablan ng negatibong emosyon. Dahil ang iyong isipan ay sanay nang mag-handle ng negatibong sitwasyon. Doon mo na rin maramdaman na bababa ang level ng stress mo at anxiety. At magiging confident ka na rin sa sarili mo. Remember that your thoughts determine who you are and how you act. If you take control of them, you can also take control of who you will become and what will happen in your life. Number 2, mag-focus ka sa positibong sitwasyon. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo. At napakarami niyang pagpapala na nagpapaligaya sa atin. Una sa lahat, buhay tayo. Pero hindi talaga natin maiiwasan na mag-isip ng negatibo tungkol sa ating sarili. Minsan iniisip natin na ang buhay ay waring puno ng kalungkutan at imposibleng maging maligaya sa loob ng maraming taon. Ang gayong mga negatibong damdamin ay maaaring dahil sa mga kabiguan, pagkakasakit, o mga limitasyong dulot ng pagtanda. Tandaan mo, laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Kapag lagi kang negatibo, mapipighati ka at laging masama o malungkot ang araw mo. Pero kapag nakapokus ka sa mga bagay na positibo, magkakaroon ka ng mabuting puso at magiging masaya ka pa. Nasa iyo naman ang pagpili. Paano naman kung may sakit ka? Kapag napapaharap ka sa mahihirap na kalagayan, tanungin mo ang iyong sarili, talaga nga bang wala na akong pag-asa? Hanggang dito na lang ba ako? O may magagawa pa ako? Mas lalo kang magkakasakit kung nakapokus ka sa sakit mo. Laging isipin ang mga bagay na nakapagpapatibay. Sabi nga ni Catriona Gray, look for the beauty in it. See the situations with a silver lining. Number 3, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Pabalik-balik na advice ko na ito dahil pabalik-balik mo rin ginawa eh. Hindi naman kita masisisi dahil nabubuhay tayo sa panahong halos lahat ay nagpapataasan na ng ihi. Kahit saan man tayo tumingin, palagi nating makikita ang mga taong mas maganda pa sa atin. Waring mas sikat, mas madaling makaintindi, mas matalino, mas macho at sexy, mas maganda ang trabaho, mas successful, mas marami ang kaibigan, mas masaya pa kaysa sa atin. Kapag palagi tayong nakapokus dyan, talo tayo palagi. Ang pagkukumpara ay pumupukaw ng iba't ibang reaksyon, mula sa pagkakontento hanggang sa depresyon. Nakakapinsala ang emosyong ito. Dito na rin papasok ang inggit. Gusto na nating mahigitan ng iba at hindi tayo makukontento hanggat hindi natin ito nagagawa. Lalong nagiging masakit ang ating mga kabiguan kapag waring nakamit ng ibang tao na katulad natin ng kalagayan ang mga pag-aaring pinapangarap natin. Kung gayon, ang espiritu ng pagpapaligsahan ay pumupukaw ng inggit, hinanakit at iyamot sa isang tao dahil sa kanyang pag-aari, kasaganaan, katayuan, reputasyon, kalamangan at iba pa. Humahantong ito sa higit pang pagpapaligsahan, walang katapusan at napakasama. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo,
ikapit mo ang payo ng Biblia tungkol sa pag-ibig sa kapwa. At isa pa na dapat mong tandaan, sa halip na sayangin mo ang iyong oras sa pagkukumpara, gamitin mo ang oras na yon para i-improve ang iyong sarili. Number 4, hayaan mo kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Hindi kasi natin mapipigilan ang ating emosyon na maapektuhan, lalo na alam nating napakasama ng ugali ng mga taong tsismosa. Pero paano ko ba natanggal ang paki ko sa mga tao? Ito lang kasi ang palagi kong iniisip eh. Sa buhay, may tatlo tayong iniisip tungkol dito. Una, iniisip mo palagi kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Pangalawa, wala kang pake kung ano ang iniisip nila tungkol sa'yo. Pangatlo, na-realize mo na wala namang pake ang mga tao sa'yo. Ngayon, sabihin mo sa akin, bago ka matulog, ilang tao ba ang iniisip mo? Sarili mo lang, di ba? Tapos iniisip mo ang pangarap mo. Iniisip mo ang mga anak mo, ang buo mong pamilya. Naisip mo ba ang kapitbahay mong bumili ng gulay sa palengke? Siyempre hindi. Bakit mo naman iisipin yon? Kasi nga, wala ka namang pake sa mga ginagawa ng ibang tao. Yan ang punto ko. Ganito rin ang tumatakbo sa isip ng isang tao. Hindi ka nila iniisip dahil wala silang pake sa'yo. So live your life according to your terms and you'll be happier. Hindi sulit na nag-aaksaya ka ng panahon sa kakaisip kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Number 5, hindi lahat mahal ka. Hindi lahat gusto ka. Tanggapin mo na may mga taong galit sa'yo. Hindi masaya sa ginagawa mo at hindi ka kayang mahalin. Tanggapin mo ang masakit na katotohanan yan. Mas gagaan ang iyong buhay kung wala kang expectations. Hindi mo mapapasaya ang lahat sa lahat ng oras. Kahit gaano ka pa kahanga-hanga, may mga haters ka pa rin. Kapag pinipilit mong baguhin ang iyong sarili para lang magustuhan ka nila, ikaw ang hindi sasaya sa ginagawa mo. Wala pa rin kwenta, di ba? Mas lalo kang kawawa kung mapapansin nilang pilit ang ginagawa mo. Ang mas masaklap, pati sarili mo ay hindi mo na rin magugustuhan. Tandaan mo, magkakaiba ang ating personalidad. Kaya hindi mo mapiplease ang lahat. Iniisip kasi natin na kung ano ang ating gustong mangyari, yun din ang gusto ng iba. Pero hindi eh. The hardest part of understanding that your world is not exactly the same as another's. Everyone has a different way of seeing and understanding things, depending on the personality, culture, experiences, and a load of other factors. Kung magkakaiba ang ating pananaw sa buhay, magkakaiba rin ang ating kiliti. Simpleng katotohanan lang ito ng buhay. It's simply a matter of perspective. So my advice to you is please people that make the effort with you and the people that appreciate it when you do. Number 6, harapin mo ang stress. Huwag mong takasan ang negatibo mong emosyon. Teka lang, hindi masama ang stress kung normal lang ito. Para kasi itong tensyon sa kwerdas ng isang gitara. Kapag kulang, ang tunog ay walang buhay at garalgal. Kapag sobra naman, ang tunog ay masyadong matinis o madaling mapatid ang kwerdas. Ibig sabihin, kapag walang stress, wala rin tayong buhay. Hindi challenging ang buhay. Kapag sobra naman ang stress, pwede natin itong ikamatay. Tandaan na iba-iba ang ugali nating mga tao. Ang nakaka-stress sa akin ay baka hindi naman nakaka-stress sa'yo. Ipaalala ko lang sa'yo na hindi pwedeng bumaling sa alak, droga, sigarilyo, kumakain ng sobra, nakatungangan na lang, dahil yan ay hindi makakatulong, kundi makapagpapalala pa nga ng stress. Ang pinakamagandang simula para makayanan ng stress, gumawa ka ng ilang pagbabago sa paraan ng iyong pamumuhay. Una, kumain ka ng balanse at masustansyang pagkain at magkakaroon ka ng sapat na tulog at ehersisyo. Bawasan mo din ang caffeine at alak at huwag gumamit ng bawal na gamot. Number 7, tumawa ka. Pero huwag ka namang tumawa ng mag-isa. Iba na yon. Alam mo naman, di ba, na ang Diyos natin ay maligayang Diyos at ibig niyang maging maligaya din tayo. Ang kakayahang tumawa ay isang bigay Diyos na katangian. Bakit ko isinali ito sa listahan? Dahil ang pagtawa ay may malaking halaga. Dumarami na ang katibayan na ang pagtawa ay maaari pang magsilbi bilang isang panggamot. Nalalaman natin na ang pagtawa ay nagbibigay ng isang mabuting masahe sa panloob ng mga sangkap ng isa. Higit pa riyan, ang ilang mananaliksik ay nag-aakala na maaaring palakasin ng pagtawa ang sistema ng imunidad. Maaaring maniobrahin ng negatibong mga damdamin ang sistema ng imunidad. At ngayon, waring gayon din ang nagagawa ng positibong mga damdamin. Idiniriin ito ang karunungan ng mga pananalita sa Biblia. Ang masayang puso ay mabisang gamot. Hindi lang yan, ang pagtawa ay maaari ring makapagpahupa ng galit. Ang pagiging galit
ay masama sa iyong kalusugan. Kaya pala nakasulat ito sa Biblia na ang may nahong puso ay nagbibigay buhay sa katawan. Mahirap manatiling galit kapag ikaw ay tumatawa. Napansin mo naman siguro yan, di ba? Yun bang may oras na nagtatampo ka, tapos pinapatawa ka ng jowa mo? Hindi ba't humuhupa ang galit mo? Ibig sabihin, na totoong may halaga ang pagtawa sa ating kalusugan. Number 8, iwasan ang perfeksyunismo. Lagi ka bang nagsisikap ng gusto na gawin ang iyong pinakamabuti? Ang paggawa mo ng gayon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo sa maraming paraan. Sa kabilang panig naman, naging labis-labis naman ang paggawa ng ilan sa mga bagay-bagay at naging mga perfeksyonista. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang isang kahulugan ng salitang perfeksyunismo ay isang paniniwala na ang isa ay kailangang maging lubos na perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. At yan ang nagpapahirap ng maraming tao. Makinig ka ng mabuti. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng matinong paghahangad na maging mahusay at ng nakapipinsalang pagpupursige para sa isang imposibleng mithiin. Ang mga taong nagsisikap na maging mahusay ay maaaring may matinding hangarin na maging maayos at organisado at mataas ang inaasahan sa kanilang sarili. Subalit tinatanggap din nila ang kanilang mga pagkakamali at may positibong mga paraan ng pagharap sa mga ito. Sa kabilang dako naman, ang mga perfeksyonista ay laging nababalisa na baka sila magkamali. Meron silang napakataas na mga pamantayan. Ganyan ka ba? Kung ang iyong mga pamantayan ay napakataas, maaari itong humadlang sa'yo na kumilos. Baka masumpungan mo na iniiwasan mo ang paggawa ng anumang bagay na bago. O baka ipagpaliban mo ang paggawa ng mahalagang bagay dahil natatakot kang mabigo. Huwag kang maging sobrang matuwid o mag-astang napakatalino. Bakit mo ipapahamak ang sarili mo? Tanggapin mo at dapat mong asahan na magkakamali ka sa panapanahon. Minsan nga akala natin tama na tayo, pero mali na pala. Hindi tayo perpekto. Walang sino man sa lupa ang perpekto. Kung inaasahan mong maging perpekto, hindi ka magiging maligaya. Hindi ito makatotohanan. Hindi ito posible. Lagi nating tandaan na hindi hinihiling ng Diyos ang kasakdalan. Inaasahan lamang niya na maging tapat tayo sa Kanya. Kung ikaw ay nagsisikap na maging tapat, tunay na magiging maligaya ka sa iyong sarili. Kahit na hindi ka perpekto. Number 9, ayusin mo ang iyong insecurities. Kapag napapalibutan ka ng maraming tao, nag-aalala ka ba tungkol sa iyong itsura? Nag-aalala ka ba kung ano ang sinasabi mo? Ang pagkilos mo? At kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo? Insecurity, sa Tagalog ay kawalang kapanatagan. Lahat naman tayo ay may insecurities. Lahat tayo ay pinanganak na di sakdal at sa gayoy madaling makadamang may kulang sa'yo. Wala pang halaga sa panapanahon. Alamin mo ang iyong positibong mga katangian. Maaring hindi perpekto ang katawan o pangangatawan mo. Subalit baka nalinang mo ang mabuting katangian gaya ng pag-ibig, kabaitan, kabutihan. Ang mga katangiang ito ay walang hanggang mas mahalaga kaysa anumang pisikal na mga katangian at maaari pang tumulong sa'yo na kamtin ang pagsang-ayon ng Diyos. Tanggapin mo rin ang mga pagpuna ng hindi nasisiraan ng loob. Huwag mo ring dibdibin ang lahat ng sinasabi ng mga tao, lalo na kung basta nais nilang ikaw ay ibaba. Kung ang pagpuna ay matuwid naman, humanap ka ng mga paraan upang ikapit ito sa buhay mo. Ang taong marunong ay nakikinig at kumukuha ng higit pang instruksyon. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng mahusay na patnubay. Mga mangmang lang ang humahamak sa disiplina at karunungan. Maaaring magkulang ka sa isang bagay, subalit hindi kanyan ginagawang bigo bilang isang tao. Huwag kang matakot na maging iba. Kung ikaw ay tinutukso sa paggawa ng tama, magkaroon ka ng kaaliwan sa pagkaalam na ang iyong tibay ng loob ay nagpapagalak sa puso ng Diyos. Tandaan mo, ang mga mungkahing ito ay walang alinlangang makatutulong. Subalit huwag mong asahan na ang katatagan ay mangyayari sa magdamag. Maging matyaga, asahan mo ang mga hadlang at sikapin mong huwag pagbigyan ang pag-aawa sa sarili. Sa takdang panahon, masusumpungan mo na ikaw ay mas matatag kaysa dati. Number 10, huwag mong pikiin ang sarili mo. Palagi mo nang naririnig ang salitang, just be yourself. Being yourself is not about a relationship with other people. It's about a relationship with yourself. It's about not pretending you are more than you are. Marami na kasi ang mapagpanggap. Maraming umaastang mayaman para tingalain sila ng karamihan. Maraming nagmamarunong pero wala naman talagang alam. Don't pretend you are bigger than you are. Kapag ganyan kang umasta, mapapagod ka at wala yang kwenta dahil ang ipinapakita mo sa tao ay hindi ikaw. Hindi ka nila kilala.
Ang kilala nila ay ang peke mong pagkatao. If you stop pretending that you are more than you are, you will find qualities and things to love in your real self. Tanggapin mo at mahalin mo ang iyong sarili.